Matapos ang 6 na buwan, naaresto na ang akusado sa pagpatay sa isang tricycle driver sa Caloocan noong Disyembre. Handa raw siyang harapin ang kaso sa korte. Balitang hatid ni James Agustin. Pinuntahan ng mga operatiba ng Northern Police District Special Operation Unit ang bahaging ito ng Barangay 176B sa Bagong Silang, Caloocan. Inabutan nilang nakasakay sa tricycle ang target ng kanilang operasyon. Agad pinadapa at pinusasan ng 43 anyos sa lalaki na subject ng arrest warrant para sa kasong murder. Ayon sa pulisya, ilang buwang nagtagong lalaki. Nalaman natin na nagtago siya sa part ng Bulacan, Santa Maria, Bulacan at dito sa may Cavite. So palipat-lipat siya hanggang meron tayong tipster na nagturo na umuwi-uwi siya ng Sabado-Linggo. So inabangan ng tropa. Sa imbestigasyon, pinagbabaril umano ng akusadong 44 anyos sa lalaking tricycle driver sa Bagong Silang noong Disyembre 2024. Inalam pa ang motibo sa krimen. Habang nagpapasada yung biktima, which is a tricycle driver, inabangan ng suspect. Nakasakay sila ng motor at ito ay kanilang pinagbabaril. So dead on the spot ang ating biktima. Ang naarestong lalaki ikaapat sa most wanted persons list ng pulisya sa buong Metro Manila. Dati na siyang naaresto matapos makuhanan umano ng baril at nakasuhan dahil sa illegal na droga. Sa korte na lang pong kapaliwanag, sir. Pero alam niyo po may arrest warrant dapat sa inyo? Opo, sir. Kayo po ba yung nagtago? Hindi naman po, sir. Baliw, natatakot lang ako ma-hold. Gusto ko sanang harapin yan, sir. Nakapag-return of warrant na ang pulisya, tinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakakasuhan ng Department of Transportation sa LTFRB ang konduktor na sangkot sa pambubugbog sa isang pasahero na may kapansanan sa loob ng bus. Sa ngayon, suspendido na ang lisensya niya at ng driver ng bus. Pinadalhan na rin sila ng show cause order para magpaliwanag. Sa investigasyon, napagalamang ang konduktor mismo ang nanguryente sa pasaherong PWD gamit ang isang taser. Kasunod ng nahulikam na insidente, sinuspindi rin ang 15 unit ng Precious Grace Bus Company mula sa EDSA Bus Carousel. Nauna nang sinabi ng kumpanya na ginawa raw ng driver at konduktor ang kanilang responsibilidad na pag-report ng insidente sa mga otoridad. Hahanapin din ng mga otoridad ng iba pang pasaherong nambugbog sa biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May mga natatagpuan pa ring milyong-milyong halaga ng iligal na droga sa dagat sa ilang probinsya sa Hilagang Luzon. Chris, saan-saan ba yung mga bagong insidente? Connie, mula sa mga balita natin dati sa Pangasinan, umabot na hanggang Ilocos Norte at Cagayan ang mga nagpalutang-lutang na shabu. Batay sa investigasyon, pakipakete ng mga umano'y shabu ang natagpuan ng ilang mangingisda at turista sa mga dagat sa Paway, Lawag at Corimao. Kabilang sa mga nasabat ang isang malaking pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at inaalam ang kabuang halaga ng mga nagpalutang-lutang na iligal na droga. May nakita rin sa dagat ng Pagudpud na isang pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga naman ng halos 7 million pesos. Tulad ng mga pakete sa Paway, Lawag at Corimao, nakabalot ito sa plastic na may label na durian at Chinese characters. Sa Claveria, Cagayan naman, 2 sako ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na mga pakete ng umano'y shabu na may label naman na tsaa. Inaalam pa ang pinanggalingan ng mga iligal na droga. Arestado naman ang isang lalaki na wanted sa pangahalay umano sa menor de edad na anak ng kanyang live-in partner sa Maragondon, Cavite. Nahuli ang sospek sa Barangay Poblasyon sa Sual, Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagsimula umano ang pangahalay noong Disyembre. Pinagbantaan din daw ng akusado ang biktima. Pebrero nitong taon nang magsumbong ang biktima sa kapatid ng akusado. Ilang buwang nagtago ang akusado bago tuluyang natuntun. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang akusado sa Camarines Norte dahil din sa kasong pangahalay. Nakakulong na sa Cavite ang akusado na itinatanggi ang reklamong sexual assault. Balik operasyon ng MRT-3 matapos magkaaberya kaninang umaga.
Ayon sa pamunuan ng MRT3, nasunog ang isang wire sa poste sa pagitan ng mga istasyon ng Cubao at Santolan southbound pasado alas 7 ng umaga kanina. Dahil dyan, nagbabaan sa istasyon ng ilang pasahero matapos silang abisuhang mag-bus carousel na lang. Nakuna naman ni Youth Cooper Joram de Leon Cruz ang haba ng pila ng mga pasahero sa bus carousel sa Taft Avenue dahil sa aberya sa MRT. Pasado alas 8 ng umaga na ibalik sa normal ang biyahe ng tren matapos ang isinagawang maintenance at assessment. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng insidente. Eva Live Encantadia, breathtaking visual effects at pangmalakasang storyline ang tampok agad sa pilot episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Pati ang mismong cast hindi yan pinalampas sa viewing party. Nasaksihan ko yan. Narito ang latest. Certified trending ang world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre. Sa cinematic na unang episode, muling ipinakita ang unang henerasyon ng mga tagapangalaga ng Brilyante at kasama si Nunong Imaw na ipakilala na rin ang mga batang sangre, ang kwento ng 4 na teritoryo at kahariang matatagpuan sa Encantadia na pinamumunuan ni Bathalumang Cassiopeia. Lumabas na rin ang ilang kalaban gaya ni Kera Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Hindi na ba ako nakikilala ng aking dating Panginoon? Ang reyna ng Miniabe na pumatay kay Arsus sa mundo ng mga isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilalanin ninyong Kera! Ang mga bagong sangre sabay-sabay pinanood ang premiere ng biggest telefantasya sa GMA Prime. Everything just adds to yung power and magic ng mundo ng Encantadia. Ang sarap makita kung gano'ng kagaling yung kaya nating i-produce tayo, di ba, bilang mga Pilipino. Yung fact na alam namin na pinapanood namin to together, iba siya sa pakiramdam eh. Ang masasabi ko lang, astig. Encantadix, mahal namin kayo. Sana po ay masaya kayo. Kasamang napanood sa Sangre si Sanya Lopez na ang latest makeup transformation bilang si Sangre Danaya. Ngunit kaya ko rin pamunuan ng dire. Milyon-milyon na ang views sa TikTok. Kaabang-abang naman ang magiging papel sa Sangre ni Shuve Etrata after her PBB exit this weekend. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.